This is it. This is it. Ano this is it? Umami na kayo, sabihin na ito. This is it. Paliwanag niyo bakit nakahilera tayong apat dito ngayon. O maaaring nagtataka po kayo dahil bakit hindi eksena ang mga pinapakita namin sa inyo, kundi eto kami, live. Nakikipag-usap sa inyo. Hindi, papaliwanag po namin. Ito na, sige na nga. Magsalita. Iba ho ang aming ano ngayon. Palabas. Palabas, kakaiba. Dahil yun ho ang katotohanan, aaminin na namin sa inyo. Ito ho ang final episode ng O Marico. Pero bago tayo tuloy ang bahag, siyempre magsasama-sama pa tayo ng isang oras. Ipapaliwanag namin sa inyo. Baka naman ho, interesado kayong malaman kung paano kami nag-umpisa, nagsimula, at paano nabuo ang grupong ito at ang show na to. Ngayon, binibigay ko sa inyo si Gina Alharo. Magsalita ka na. So, Elkie, sabihin mo kung paano na-conceptualize ang O Marico. Yun na nga, yung sinabi ni Ami na nagsimula una sa idea na magsama-sama tayo na sa isang comedy show. Sa party yan, di ba? Tapos, nagkaroon ng party. Birthday mo, sabi ni Gina. Ay, hindi pa yun. Hindi pa yun. Parang Christmas Party ng GMA. Party ng GMA. Nag-usap-usap kami, nagkayayaan, na lumabas. Pagkatapos ng party ng GMA, pumunta kami sa Makati. Yes. Sa Makati. Yes. And then, together with Miss Reggie Magno. After a year, nahinto yan, di ba? Hanggang naging kwentong kotsero lang yon, meaning walang gumalaw. Yeah. After a year, your birthday, okay? January, nagkita-kita ulit, this time with Malu Fagar, Gina Marisa Tagasa, Reggie Magno, and tayong apat, di ba? At pinag-usapan na, nilagay na sa papel kung ano yung konsepto ng O Marico. Tumawag nga si Malu at sinabi sa'yo na may interesado dun sa konsepto ng apat na babae, apat na magkakaibigan. Sabi natin, di ba, okay, go! Tapos sabi niya, hindi, but they're offering it na i-produce nyo. Doon nataranta tayong apat, di ba? Kasi ang gusto lang natin umarte. Wala sa hinagap natin. ang lalim naman nun. Hinagap. Wala sa hinagap natin na tayo yung magpo-produce, di ba? Co-producer. But then sabi ni Miss Fagar, sabi niya, no, I think it's about time na magagaling na kayong artista, yung ganyan. Meron naman kayong ibang level na papasukin sa industriyang ito. And so, nag-umpisa tayong mag-meeting, no? At first with Mr. Joey Abacan, who's the one responsible para dito, para matuloy yung show, para maging isang reality, ang isang dream. Di ba? Tapos noon, nag-meeting na tayo about the production. Ang una natin ginawa is yung paghanap ng pangalan para sa produksyon. doon nabuo ang Vera. Meaning V for Victoria. E for Esmeralda. R for Regina. A for Alexandra. Yan po ang mga tunay naming pangalan. Yes, Esmeralda. Victor. Regina. Alexandra. Okay. Anong ibig sabihin ng Vera? Kasi nung naghahanap tayo, di ba, kailangan may meaning din. So, ikaw sa mga nakakita. initials natin. Merong meaning yung Vera. Truth and faith. Yan. Truth and faith. Truth and faith. Ganda, di ba? Kaya naging Vera. Tapos noon, nag-isip ng director. Sino ang director? Unanimous yun, di ba? Soxy Topacio. Magaling. Sino, ang requirement, mabilis na magaling. Kasi Si Direk Soxy yan. gagawin. At may pagmamahal sa Ano magmamasan? Si Direk Soxy Topacio yun. Pwede rin natin abusuhin. Yun. Mahaba ang pasensya. So, Ngayon, pag gusto nating ipakita sa kanila yung first season ng O Marico, hindi ba? sasariwain natin ang mga nakaraan. Oo, dito kasama natin sa first season si Ricky Davao, who played your husband. And then si Luke Mejares, who played Ami's husband. AJ. Tayo. Eigenman. Si AJ Eigenman, si Denise Lores, si Jarel Tan, at saka si JM Dizon. Lani Tapia, si Gagay. Yun. At syempre, si Our very good friend. Our very good friend, Our the beloved. ikalimang mare, si Kumpare. Fanny Serrano. Yun. So, panoorin po natin ng ilang eksena or maraming eksena mula sa season 1 ng O Marico. Ipaanal na natin ang marriage natin. Yeah. Oh. Paanal na natin para
You know, you deserve to be happy. Sino ba si Chen Chen? Anak mo ba siya? Magiging anak. Sa pagkukup ko sa hindi ko anak, lalong nagiging inutil ang tingin ko sa sarili ko. Baby. Teka, Joey, sandali. Yan ba ay epekto ng red wine? O talagang lumalabas ang kabasusan mo kapag nakakainom? Napakalampa mo, Andrea. Ang hina-hina ng loob mo. At yan ang ayokong mamana ng apo kong babae sa'yo. Kapayog na ako maging mistress mo! Sa kapalpakan itong tanga niyong kaibigan. Pasensya na kayo. Pero may plano kami magpakasal ng Brilliant siya. Yun kasi yung apelido ko, Pato-Pato. Buntis ka na! Of course! Doon ba tayo pupunta? Oo! Ay, hindi! Ang alam ko, pupunta tayo sa Ubando. Doon tayo magsasayaw. Magsasayaw tayo para makahingi na ako ng anak. 3/4? Okay na yan. 4 na condominium, isang bahay sa Blue Ridge, jewelry shop, isang gasoline station. Ano po ba yun? Oo, isa kaya bawat? Dapat talaga, kilalanin mo yung tunay na pangalan, yung Spider-Man na yan, yung pagkatao niya. Maraming manluloko ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Victoria Solmerano. Maganda, matalino. I believe in the saying, keep up. Noong isang gabi, ako'y natutulog. Bigla akong nagising. Ikaw ba ay kasambahay ni Andeng? Ayan po mga eksena namin sa first season na tinawag naming dramedy. Yes. Dahil drama at comedy na pinaghalo. Doon sa first season, kumbaga, dilabas natin yung konting wackiness natin, pero lagi at the end, yung iyakan pa rin natin. Seryoso diba? pa rin. Seryoso pa rin. But then, ang sabi ng mga tao, they want to see us in an all-out comedy. Kasi parang alam na nila na lahat tayo magagaling umiyak yabang, no? Kaya sa second season, may mga pagbabagong ginawa. Yes, oo. Nag-all-out comedy na. Na situational comedy ang tawag. Or Sitcom. Dito, yung ano talaga, gusto ng mga taong makita may nadadapa, may nahuhulog. may nababasa. Oo, yung mga ganyan. Naghihilhan ng buhok, yung mga ganun ba? Which, actually, ginagawa din naman namin sa tunay na buhay. Kaya hindi naman bago sa amin yun. Gusto nila mas wacky. Yes. Yan. Kaya panoorin niyo po ang ilang mga eksena doon sa second season namin na tinawag na namin all-out sitcom. Ang dami ng limos sa atin! Tignan mo na! Eh di inisip nila pulubi tayo! Beggars cannot be choosers. Mabilis kong inimpake dahil gusto ko na makatakas sa boyfriend ko eh. Hero! Konti lang eh. Siya! Ikaw! Anong nagawa ko kasalanan sa inyo? Ikaw sa amin, wala kang nagagawang kasalanan. Pero sa pamangkin ko, kay Clara Maria, meron! Malaki ang kasalanan ko! Malaki! Hindi mo siya makikita kung hindi maghahalo ang balat sa buto. Naintindihan mo? Mali! Tinalupan sa balat, hindi buto. Okay. Ano? Ikaw! Ano? Dali! Paano mo pa? Napakagago mo. Lapit na ng buto ka ng babae! Kaya mula ngayon, tutularan ko na siya. Pati pagsasalitaan yun ako. Virgin kayo, mother. Huwag kayo magtawa. Nawawala. Maraming naghihintay dyan ng mga boys. Ah, ganun talaga? Pinagkatiwalaan ka namin. Kala namin mabait ka. Ganitong gagawin mo sa amin? Ipapulisan natin ito. Ipapulisan! Hindi, kasi sabi ni Gaga, ikaw daw yung pinakatanga sa magkakapatid.
Kaya nahulaan ko kaagad. Na-excite ako, magandang gimmick ito. So, magkano ang binayad sa inyo ni Vicky at dodoblein ko? Ang tunay na pagkakaibigan, walang presyo pag nagtutulungan. Aba, sino yung nagsasalita? Aba, nagsasalita! May carpet na suot. Ano ba ito? Nina, Huwag mo sabihin ikaw yon. nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko, Anding. Tanggalin yung mga malas para magkaroon ng harmony sa loob ng bahay. Ha? Ganun ba yun? Ay! O bakit? Ano nangyari sa'yo? Well, parang merong talangka na gumanon sa akin. May talangka sa puwit mo? Siya yung bagong kapitbahay natin, ate. Anong laman yan? Karne. Sigurado ka? Oo, tingnan mo, oh. Pinuputa ng ulo. Dito ako. Ando, pare. Roger, pare. Roger. Esmeralda. Esmeraldo. Aldo. Alright, Aldo. Siyempre, my name is Louis. Sabotres kayo! Sabotres. Ayaw mo sabotres? Sige, dalawa lang kayo. Saboteurs! Yan, basta! What? Madam. Walang... Madam. Para kayong... Madam. Walang... Naku, ano ko kaya? Tumayo muna kayo, madam. Baka humamaya ilayuhan natin itong mga ito sa inyo. Teka. Wala. Madam, dali. Yun ang second season namin. Kung mapapansin ninyo, nung first season, ang papapayat po namin, ang sexy, puro mga ensayo. But second season, Ala na po, bumigay na. Ang pangarap po talaga namin sa show na ito ay magsusuot kami ng mga sexing damit. Na hindi naman natupad. Hindi natupad po. Kasi po, Actually, mag-bikini, bathing suit, mga ganyan. di balak ko kami mag-out of town sa Boracay o sa Matabungkay. Lahat kami nakabikini. First time ever nyo makikita kami nakabikini. Hindi po nangyari. Kasi nga, marami po kaming pagkain tuwing taping namin. Oy, kwento mo yung mga kalokohan natin. Like, yung si LT, yung sakit niyang pag tumama ng 10 o'clock p.m. Hindi naman 10, 12 naman. Di ba 10? Alam ko 10. 12. Okay. Cinderella. 12, nagiging 12. kalabasa na. Lahat kami nakatingin na sa kanya. Hindi ko na ho mamemorya ang linya. Pagsapit po ng alas 12, ako isang blanco. Yan po. Ang Pero sakit later po. on, sa second season, tinutuloy na rin niya. Dahil all-out comedy na nga ho yung second season, kaya tinutuloy na pag nalilimutan, kaya mo yan, sinasabi nila. Oh, may extra time ganun. Si Sandy naman, ito naman hindi ko maintindihan. Na laging, alam mo, napapansin ng mga tao yun. Sabi nila, bakit lagi sinusundot ni Sandy yung puwet mo? Sabi ko, ewan ko. Ano yun? Ikaw, ganun ka nang ganun. Si Ami. Magulat lang. Ano? Ang sa akin, hindi ko alam. Isme, ikaw na ba yan? Kasi di ba yung role ni Esme? Oo. Inosente ba o... Inosente ba? Talaga. Delayed. Naaano niya masyado yung role niya? Na-internalize. Kaya kahit wala sa eksena, minsan nadadala po niya. Laglagan ho ito hanggang ngayon. Kaya lagi ko namin sinasabi, parang, Esme! Nadadala, sayang maganda pa naman po. Anyway, si Reg, anong masasabi natin sa kanya? Si Gina. Sige, sabihin mo. Ay, hindi. Sa first season nga, ikaw na nagsabi kanina Na talagang haras ka, hirap na hirap ka dahil ang dami mong trabaho pinagdaanan. I enjoyed both seasons naman. Kaya lang, narag lang ako talaga nung first season. Narag si Reg, pero yun naman ang gusto niya. Naglalahat. Yung meron akong isang eksena doon, yung monologue na ine-explain ko na kung bakit hindi ako mag-anak, ginawa ko na ang lahat. Tapos, ang hirap kasing i-atake dahil comedy, tapos magdadrama ka. So parang
yun yung mahirap hulihin, yung drama D na tinatawag. Kasi kailangan seryoso mo pa rin sabihin na at the same time, hindi na umiiyak ka, pero natatawa pa rin yung tao sa'yo. Alam niyo ba yung feeling na kahit ayaw nyo, pero pinipilit kayo, tapos mapipilitan kayong tanggapin dahil wala kayong magawa eh. Yun, kailangan yung tanggapin. Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Na-realize ko na 11 years na kami magkasama ni Bart. 11 years na kami mag-asawa. Lahat ginawa ko na. Nag-biorhythm ako, nag-fertility pills ako, nag-sirko-sirko ako, sumayaw ako sa ubando, nag-yoga, nag-feng shui. Pero hindi pa rin kami magkaanak. Tapos alam mo alam mong naiinip na siya, gusto niyang umampo ng anak ng iba. Ramdam ko, inip na siya. Kasi lahat naman ng mga eksena or lahat ng mga episodes, merong talagang yung character ko, little bit of me or ni Esmeng na napapakita palagi. Yung character mismo ni Esmeng na yun na nga yung pagiging naive niya, na pagiging totoo, na bigla na lang sumasagbat, ng out of nowhere, sasagot na lang, yung anlayo-layo, ganyan. Like for example, sinabi nila na, alam ba yun, parang na nagnakaw si Jeneline Mercado. Sabi, naku, kailangan, bigyan natin ng leksyon yan. Bigla akong sumagot na, leksyon? Pag-aaralin nyo pa? Ninakawan na kayo, pag-aaralin nyo pa? Anong klase kayong, di ba? Sobrang naman ang bait ninyo. Yung mga ganon klase. Kailangan turuan natin ng leksyon ang batang yan. Leksyon? Ibig sabihin, pag-aaralin niyo ba? Aba, sobrang naman ang bait ninyo. Hindi! Palayasin nyo nga! Tama, palayasin yun. Palayasin sige. nyo. Scene with Gina na umiinom kami ng konting wine and inano ko sa kanya yung sentiments ko. Sinabi ko sa kanya na nung nakita ko si Dave doon, mas umiral pa rin ang pagiging asawa ko. Na parang gusto ko sana ako pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Yun ang ibig ko sabihin na lagi siyang hopeful na magkakabalikan sila ni Dave. I'm sorry, Ande. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na... Alam ko na sasabihin mo. Narinig ko na yan. At narinig mo na rin yung sasabihin ko. Wala akong ibang lalaking minahal sa buong buhay ko kundi si Dave lang. Hindi ako handang mawala siya. Kahit wala siya sa tabi namin mga anak niya. Basta tandyan siya. After that scene with Gardo, si Reg umiyak kay Esme. Kasi sinabi ni Reg na ang gusto ko lang naman ay isang yakap. Isang yakap ng kaibigan. Kaya pwede ba yakapin mo naman ako? Yun lang. So, maraming, after that episode, maraming nag-feedback sa akin. Mostly single women also, that they shared the sentiments of Reg. They shared the loneliness of Reg. Parang apektado ka. Kasi Mare, ang gusto ko lang naman yakap eh. Yakap ng isang taong nagmamahal sa akin. Yun lang yun, Mare, yun lang. Yakapin mo naman ako. Please, kahit yakap, kaibigan lang. Nakakainis sa pag-iisa to. Puro kadramahan. Mas naging relaxed eh. Kasi naging mas wacky eh. Yung mga sitwasyon, mas naging chaotic. Medyo si Andeng, iniba namin yung medyo character niya. Naging ano siya, neat freak. Yung every time a problem arises o a sitwasyon na hindi niya alam i-handle initially, ang nangyayari, linis siya ng linis. Kahit na anong malinis niya, kailangan, yun ang outlet niya. Naging ganun si Andeng. Tapos, nawala na ng, hindi na niya masyadong iniisip. Nawala na, nag-take ng backseat yung niya with Dave. Dahil
mas marami na siyang iniintindi dahil nasa isang bubong na lang sila eh. Actually, yung pinaka-character ko hindi masyadong nag-iba. Kaya lang mas naging tanga siya. And medyo nahirapan nga pala ako dun sa dinevelop ko siya na magkaroon ng yung fee, nagiging fee. Yung F, nagiging F. Imbes na FP, yung pagbaliktad pagka may mga tsaka yung V sa B. Para magkaroon siya ng tsaka sa pag-i-English. So medyo iyon, yung may effort lang ng konti. May pronouncement muna kami. Pronouncement. Sige na, tanggapin niyo na. Naiintindihan ko kung ano yun. Sige. Pero for the sake of everybody, announcement. Since magkakasama na sila at saka all-out comedy na talaga yon, naging barangay captain naman si Reg. From being an events coordinator, naging barangay captain. Ano pa rin siya, mapursige pa rin siya, malakas pa rin yung dating niya. Kaya lang mas astig siya. Mas astig na siya sa second season kasi nga she deals with the barangay. Hernate? Reg Hernate! Ay, barangay chairman! Ay, barangay chairman! Marami kong eksena na medyo nag-enjoy ako ng gusto, lalo na yung mga naka-costume na ako. Yung mga nagmadre ako, naging pusa ako, naging... ano ba yun? Romeo and Juliet. Tapos, ang na-frustrate lang ako dahil hindi ko nagawa si Humpty Dumpty. Walang tumawa, corny talaga. Talaga nakakaya, hindi tumawa. Tapos, pag nagdrama ka, gusto mong paiyak ng tao, hindi umiyak ng tao, wala lang. Okay lang, tatanggapin nila yun. Yun lang, pero parehong mahirap. Mahirap magpaiyak para maging effective sa puso. Mahirap din magpatawa para matawa ang tao. Timing yan eh. Yung bitaw ng linya, hindi lang yung sa sarili mo rin, yung as a whole eh. Mas mahirap ang comedy kesa sa drama. Mas madali actually magpaiyak or umiyak kesa sa magpatawa. Mahirap magpaiyak, mahirap din magpatawa. Sa pag-iyak, kailangan hugutin mo talaga yung natural para maapektuhan yung audience mo. Sa pagpapatawa naman, kailangan yung presence of mind, yung wit, yung gift na tinatawag na timing. Diba? So, parehong mahirap para sa akin. Yung trabaho na yun, parehong mahirap. Sa pagpapayak, tumulo lang luha mo. Meron ng mga ibang taong matatouch, di ba? Sa pagpapatawa, hindi mo alam kung nakakatawa ka nga o kaya lang nagtatawanan kasi kakilala ka nila. Yung mga ganun ba? Mas iba, mahirap ang maging komedyante. Ganyan. Kaya sa mga komedyante, baw na baw ako sa kanila. Ang pinakamahuhusay ng mga komedyan yung nung araw. Si Lepachi, si Chichay, Tugo, Pugo, ay, ibang klase yung mga, yung mga kachupoy, ibang klase yung mga, nila, yung timing nila, yung tempo nila. Maski na yung mga linyang wala sa script, napakahusay nilang lahat. Kaya nung araw, bata pa ako, madalas ako nanonood ng mga pelikula na comedy. Dahil talagang na-entertain ako. Up to this day, siguro kung napapalabas pa yan sa television, papanoodin ko pa rin uli. At matatawa pa rin ako. Ibang-iba ang comedy nung araw. Lahat sila mauhusay. Si Gladys Guevara. Napanood ko siya sa live show, napapanood ko siya sa TV, ibang-iba siya. Kahit na sa live show, mas all out siya, but you know, hindi siya nakaka-offend ng ibang tao. At saka gusto ko siya kasi parang she laughs at herself, yung ganon. I think that's her that's her charisma na napapagtawanan niya yung sarili niyang pagkakamali, yung sarili niyang kalokohan. Sino pa ba naman kundi ang king of comedy, si Dolphy. And syempre bilang pamangkin at pinsan ko siya dahil kay Shasha Padilla. Siya yung hinahangaan ko talaga. Kasi kahit na pinapanood ko yung mga lumang pelikula niya,
makikita mo talaga marami kang matututunan sa kanya. Siya yung napakasimple, kahit ang napakasimpleng sitwasyon, napakasimple ng atake niya, matatawa ka. Mahirap gawin. Eh, siyempre, andyan si Tito Dolphy, yung mga ano na dyan, mga institusyon na talaga. Siyempre, andyan sila, Vic Soto, magaling talaga, di ba? Sa babae, si Nida Blanca. Masasabi ko yung mga mas gusto ko medyo yung mga panahon nung araw, yung mga komedyante, kasi sa kanila yung comedy nila, parang si Mang Nano, comedy talaga. Ito lang panahon ngayon ang diferensya kasi para makapagpatawa ka, may kahalo ng toilet humor or kadalasan may kahalong kabastusan para makapagpatawa. Not like before, maski walang bastos, maski walang toilet humor, magaling sila. Komedyante sila. Yun lang makikita mo ito mga comedian. Isa na naman itong kaalaman na maaari kong idagdag sa sarili ko. Imagine, natuto akong umarte, natuto akong mag-direct, now natuto akong mag-produce. At and sa lahat ng tatlong yan, sa lahat ng aspetong ito ng isang sa industriya, masasabi kong I'm very, very blessed. Marami din ako natutunan sa pag-produce ng Omarico. Sa mga decision-making, sa pag-handle sa production, yun. It's a first time for me. Bago. It's a different experience. Iba talaga yung merong preparasyon, hindi yung biglaan. Hindi yung biglang nagkasundo yung agreement and then biglang kailangan nyo na maglabas. Mas maganda yung magpalabas ng mas maganda yung naiplanchado mo ng lahat, naisaayos lahat bago nyo gawin. Tapos para yung mas napangalagaan nyo bawat mas pangalagaan yung produkto kesa dun sa minadali siguro. First time, pero so far marami naman nga kaming natutunan dito na naging magandang stepping stone for us to learn about so many things regarding pagpupulis. Hindi siguro, mas gusto kong artista na lang. Although it's nice, no? Pero I would rather be a talent, actually. Why not? Kung may magandang concept, and if I have the money, lahat talaga, di ba? Yung may pera ako, yung hindi na magtitipid, yung hindi ko lang talaga, yung talagang makukuha ko lahat ng gusto ko, mabibili ko lahat ng props, or basta yung budget, talagang lahat, pati sa artista, yung walang tipid na magagawa, siguro napakagandang show ang mapuproduce ko. Gusto kong mag-produce ulit. I mean, producing Omarico was such a great experience na marami akong natutunan. Kasi, I don't know with the other Mares, but you know, it has always been my dream to produce. Naging umpisa. At later on, siguro, magagamit namin kahit na hindi na isang comedy show ang i-produce namin, makapag-produce kami ng iba naman. Ibang venue, ibang avenues na like, pwede sa stage, pwede sa kung ano man. Gusto namin magpasalamat na. Marami. Well, Marami. Yes. Una-una, you know, lahat ng mga bagay merong katapusan, hindi ba? May umpisa. May umpisa, may katapusan. Oo. At ang Omarico ay hindi exception doon. So nagsimula po kami, magandang intensyon namin. Sana po nagustuhan niyo yung presentasyon namin, ganon. But all good things must end, must come to an end. And malungkot man, pero magpapaalam na po kami sa inyo. At sana... bakit malungkot? Malungkot kasi hindi na tayo magkikita-kita every week. Diba? Pero pwede pa rin naman yung mangyari behind the scene. But then, syempre, yung ginagawa, yung nagtatrabaho tayo at the same time na nagkakasama tayo, iba pa rin yung feeling. What would you miss most? Pagkain! Ako
Kakain tayo together. Oo. Yung daldalan. Ako, what I would miss, yung wake-up call ni Sandy sa akin. Oo. Pagpapunta na ng parlor, Gina, gising na. Malapit na ako sa parlor. Oo, yun. Yun ang mamimiss ko. Ang mga text ni Anthony, Raquel, sa atin. Follow-up. Siyempre, yung staff, si Anthony na laging nandyan. Yung malaki dyan na talagang lahat, siya ang kumikerry ng lahat. Staff and crew. Yes. Lahat. Maraming salamat sa inyo, mga cameramen namin, assistant director, production people, production department, of course, our director, Soxy Tukash. Thank you. Let's not forget our head writer, Mr. Manny Castañeda. And Miss Gina, Marisa, and yung mga contributing writers. Yes, Dino Erese and Miss Edith Asuncion. Of course, Miss Malu Fagar. Miss Malu Fagar. Is always there Mr. for Joey us. Abacan. Mr. Joey Abacan. Thank you very much sa inyo lahat. And sa mga guests natin na nagpa-unlock na mag-guest. Alam mo, kung talagang dahil sa pagmamahal sa atin. pagmamahal sa atin, kaya nag-guest. Labor of love. O kasi kung guest natin talaga sila, hindi natin kayang bayaran ang kanilang enormous talent fees. Okay? At ginawa nila to para for the love of us and for the love of the friendship. Okay, umpisa na natin. Kilala mo to o hindi mo kilala? Yung paborito ko tong artista, ang gwapo-gwapo, no? Sige. Kamukha ni Brad Pitt. Sige. Si Christopher De Leon. Ito rin, hindi mo kilala ito. Hindi masyado. Diba? Pero gwapong-gwapo. Malaki ang na-contribute niya sa ating show. Siyempre, Rudy Fernandez. Maraming salamat. Oo, hindi mo naman pinapansin, no? Nung nag-taping yan, papakute yan sa'yo, no? Nagpapakute siya. Kasi nga, di ba, hindi naman siya yung asawa ko. Dapat yung aking asawa din. Si Ricky Davao. Maraming salamat. Oo. Tirso Cruz, ang aming kumpare. Yes, the ever-loyal Tirso Cruz III. Okay? Sino pa? Gardo Versosa! Ang aking lover, supposed to be. Thank you, Gardo. Dexter Doria. Thank you. Sa'yo. Si Luke Mijares. First time ever na lumabas si Luke. Yes, umakting sa comedy. Thank you, Luke. Thank you. Dion Ignacio. Mark Heras. Rainier Castillo. Si Yasmin Curdy. Juliana Palermo. Jeneline Mercado. Si Ding Dong Dantes. Reggie Curly. Si Shara Soto. Gayon na, hindi ko kasi nababasa yan. Delayed ako. Si Dave Mercado. Jake Rojas. Big Boy Saga. Emilio Garcia. Jinky Oda. Ruby Rodriguez. Alvin Anson. Jose Manalo. Wally Bayala. Nanette Inventor. Yes. Malu. Si Miss Crisologo. Yes. Sheila Marie Rodriguez. Ella Guevara. Sa lahat po sa inyo, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin. It's greatly appreciated. Yung gumawa ng theme song ng O Marico. Edition. Limited edition. Sila John D. Si Rafi. Rolly Ventura. Staban ko ng Omarico. QTV GMA. Litel de la Cruz. Litzy! At syempre, si Mr. Duke Ventura. Yes. Duke Ventura. The better half of Miss. Lagi nasa taping natin. At nagdadala rin ng pagkain. Yes. At siya pa ang nakakaalam ng lahat ng mga financial status and everything. and everything. And last but not the least, yes. Of course, hindi tayo magpapaalam hanggat hindi natin napapasalamatan at makasama ang taong to na sa umpisa pa lang ang laki-laki na nang naitulong sa amin. Sa kanya po. Thank you, Bambi! Thank you, Linda, Joanne, Erna. Thank you sa pagpapaganda sa amin. Alam mo, isa lang malulungkot para sa pagkawala nito. Sino? Si Aling Churing. Sino si Aling Churing? Nanay ko. Ay, oo nga pala. Ano? Shumart! Thank you, Kung wala ang Shumart, nakahubad kayo buhay. Maraming salamat sa lahat. Thank you, SM. Thank you, Arnel. Thank you, Kuya lahat. Ronnie Cruz. Thank you.
Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, sa lahat ng suporta na ibinigay niyo po sa Omarico. Hindi po namin makakalimutan yun. At ipagpatuloy niyo po ang suporta sa aming lahat at siyempre sa lahat ng QTV shows and GMA shows. Yes. At babalik po kami, huwag po kayo maglala. Abangan niyo po ang next episode namin, O Pare Ko. Bye everyone! Si Mister, kailan siya babalik?